Lumapit sa akin ang aking asawa bago pa man magsimula ang pagdinig sa korte. Ngayon, ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Kukunin ko ang lahat sa iyo. Nakatayo sa di kalayuan ng kanyang kabit, nakangiti ng mapang-asar. Tumabi naman sa akin ang aking abogado. Ginawa mo ba ang lahat ng eksaktong ayon sa hiling ko? Tanong niya. Oo, sagot ko. Kung gayon, maghanda ka na para sa isang palabas para sa asawa mo. Ang diborsyo at pagpapawalang bisa ng kasal ay malapit ng maging isang bangungot para sa kanya. Tahimik na pinanood ni Elena habang inihagis ni Miguel ang isang set ng susi sa mesa sa kusina. Ang tunog ng metal na tumama sa kahoy ay matalim, ngunit hindi man lang siya kumurap. Sa nakalipas na 6 na buwan, nasanay na siya sa one-man show na ito. Si Miguel, ang kanyang malapit ng maging dating asawa, ay nakatayo sa harap niya, suot ang mamahaling barong Tagalog at pantalon na siya mismo ang pumili para dito noon. Inaayos nito ang kanyang relo na puno ng kayabangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Masyadong kumpiyansa. Magtatapos na ang lahat bukas, dura niya. Hindi tumitingin kay Elena, kundi sa sariling refleksyon sa madilim na salamin ng nakapatay na oven. Sana naimpake mo na ang mga gamit mo. Hindi ako maghihintay na ilagay mo sa kahon ang mga basahan mo pagkatapos ng korte. Akin ang kondo sa Bonifacio Global City. Napag-usapan na natin ito. Dahan-dahang humigop si Elena ng kanyang malamig na tsaa. Siya ay 32 taong gulang, ngunit mayon ay pakiramdam niya'y 100 taon na siyang mas matanda at kasabay nito'y 100 taong mas matalino. Wala tayong napag-usapan, Miguel, mahina niyang sagot. Nagsalita ka, nakinig ako. Magkaibang bagay yon. Tumawa na mahina si Miguel. Ang pamilyar na nising yon na dati tila matapang at kaakit-akit sa kanya, mayon ay nagdudulot na lamang ng pandidiri. Guwapo siya sa makintab at inalaga ang paraan ng isang matagumpay na sales manager. 35 taong gulang, nasa gym 3 beses sa isang linggo, laging bagong gupit sa barbero tuwing ikalawang linggo, at may buong katiyakan na ang mundo ay umiikot sa kanya. Elena, huwag kang maging tanga, sabi niya. Humarap sa kanya at umiling na parang kinakaawaan siya. Meron akong pating na abogado. Ikaw, meron kang isang matandang galing sa libreng legal clinic o kung saan mo man siya nahukay. Ako ang kumita ng pera. Ako ang nagbayad ng amortization sa bangko. Ikaw, nakaupo ka lang sa bahay sa nakalipas na 2 taon bilang may bahay. Ang ambag mo sa kondo na ito ay 0. Walang ititira sa iyo ang korte. Inaalok kita ng 1,000,000 piso bilang settlement. Tumanggi ka. Ngayon, kahit yon ay hindi mo makukuha. Nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling siya ng may labis na inspirasyon na tila naniniwala siya sa sarili niyang mga salita. Alam ni Elena ang katotohanan, ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi ito ang panahon para sa pakikipagtalo. Naghihintay sa akin si Vanessa sa kotse. Pahabol niya habang patungo sa pinto. Magdiriwang kami ng maaga bukas, pagkatapos mismo ng pagdinig. Lilipat na kami dito, kaya linisin mo na ang walk-in closet. Padababog na sumara ang pinto. Naiwan si Elena sa katahimikan ng malawak na kusina. Tumingin siya sa paligid, sa mga dingding na siya mismo ang nagpintura, sa mga kurtinang ipinasadya niya, sa mesa kung saan dati silang nang arap na magkaroon ng mga anak. Akala ni Miguel ay alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Itinuring siya nitong tahimik at nakaka-bored na tagakwenta na marunong lang magbalanse ng debit at credit at magluto ng kakanin. Nakalimutan niyang ang isang accountant ay hindi lang basta calculator. Ang accountant ay isang taong nakakakita ng esensya ng mga bagay sa pamamagitan ng mga numero. Isang taong nakakaalam kung saan nakatago ang mga bagay, magkano ang ginastos, at saan ito nanggaling.
At ang pinakamahalaga, ang isang accountant ay hindi nakakalimot. Ang katahimikan sa kondo ay naging mabigat, halos mahahawakan. Ibinaba ni Elena ang kanyang tasa sa mesa. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang panginginig, ang kawalan ng pag-asa, ang sakit, lahat ng iyon ay naiwan na sa nakaraan. 3 buwan na ang nakararaan noong maulan na Martes ng Nobyembre na naghati sa kanyang buhay sa noon at ngayon. Iyon ang araw na ang kanyang mundong itinayo sa tiwala at ilusyon ay gumuho. Nag-iwan lamang ng malalamig at matatalim na bubog ng katotohanan. Noon, mahal pa niya ito, o kahit papaano, ay kumbinsido siya sa kanyang pagmamahal. Namuhay siya sa isang komportable, ngunit marupok na kukun ng pagtitiwala. Nag-aasikaso ng bahay, tumatanggap ng mga freelance na trabaho online, at masikap na lumilika ng kaginhawaan para sa kanyang asawa. Uuwi si Miguel ng gabi na, pagod, amoy mamahaling tabako at pabango ng ibang tao, na isinisisi niya sa matitinding negosasyon sa mga kliyenteng babae. Naniwala si Elena sa kanya. Mas madaling maniwala kaysa aminin ang halata, kaysa sirain ang kanyang mundo na tila napakatibay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa maliliit na hindi pagtutugma, sa kanyang pagiging mainitin ng ulo, sa kawalan ng atensyon, at iniugnay ito sa stress sa trabaho. Nung maulan na araw na yon, nagpaplano lang siyang dalhin ang pinakamagandang Amerikana ni Miguel sa laundry shop. Isang karaniwang gawaing bahay na palagi niyang inaako. Bago ilagay ang jacket sa bag, dahil sa ugaling na buo sa maraming taon ng pagsasama, kinapkap niya ang mga bulsa. Si Miguel ay laging nag-iiwan ng mahahalagang business card, flash drive, o susi doon na kailangan pa niyang hanapin sa buong bahay. Sa panloob na bulsa sa dibdib, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang piraso ng makapal na papel na nakatupi sa 4. Sa una, akala niya ay isa na naman itong business card. Binuklet ito ni Elena. Ito ay isang resibo mula sa isang jewelry boutique na tinatawag na Palasyo ng Hiyas. Hindi isang kiosk sa mall, kundi isang high-end luxury retailer sa Makati. Ang petsa ay kahapon. Oras, 2:30 ng hapon. Ang kabuuang halaga ay nagpabagsak sa kanya sa gilid ng sofa. Nanghina ang kanyang mga tuhod. 250,000 piso. Paglalarawan ng item, gintong pulseras na may topaz. May kung anong naputol sa loob ng kanyang dibdib. Para itong isang hindi nakikitang pisi na banat at biglang pumutok ng may nakakabinging tunog. Kahapon ng 2:30, nag-text si Miguel sa kanya. Baon sa trabaho, meeting kasama ang CEO. Mahuhuli ako ng uwi. Huwag mo na akong hintayin. Nangako ito na sa gabi ay manonood sila ng bagong pelikula ng magkasama. Sa halip, bumibili pala siya ng pulseras. Ang unang simbuyo ng damdamin niya ay tumawag, sumigaw, humingi ng paliwanag, ihagis ang sumpain na resibo sa mukha nito. Ngunit nanaig ang kanyang profesional na kasanayan. Si Elena ay isang auditor sa puso't isipan, kahit na siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang simpleng bookkeeper. Ang emosyon ay kaguluhan. Hinahadlangan nito ang malinaw na pag-iisip. Ang mga numero, yon ay kaayusan. Yon ay hindi matututulang ebidensya. Ibinaba niya ang telepono para maiwasang gumawa ng katangahan at lumapit sa kanyang laptop. Mabilis at may kumpiyansa ang pagtipa ng kanyang mga daliri sa teklado. Ang panahon ng social media ay terribleng panahon para sa mga sinungaling. Mapait niyong naisip. Alam ni Elena na may bagong assistant si Miguel na nagngangalang Vanessa Diaz. Nabanggit niya ito ng pahapyaw. Bata, matalino, magaling magtimpla ng kape.
laging organisado. Nahanap ni Elena ang profile ni Vanessa sa loob ng 2 minuto. Public account, 20,000 followers. Matitingkad at mapanghamong mga larawan mula sa mga restauran, club at mamahaling biyahe. Isang typical na Instagram diva. Ang huling post ay ginawa kahapon ng gabi. Isang larawan ng eleganteng kamay na may perpektong manicure na may hawak na baso ng champagne sa loob ng isang mamahaling sasakyan. Sa pulso ay kumikinang ang gintong pulseras na may mga batong topaz. Imposibleng magkamali. Ang caption ay nagsasabing, "Spoiled ako ni Mahal. Best night of my life." At ang geotag ay sa parehong presyosong restaurant sa Tagaytay kung saan dinala ni Miguel si Elena para mag-propose 5 taon na ang nakararaan, ang lugar ng kanilang unang himala. Tumingin si Elena sa screen at sa bawat tibok ng puso, tila nauubos ang buhay sa kanya. Walang histerya, tanging isang malamig at namamanhid na realisasyon. Siya ay pinagtaksilan. Hindi lang pisikal na panduloko na sadyang hindi matitiis, kundi sistematiko, cynical, at sadyang pagtataksil. Habang tinitipid niya ang sarili, hindi nagpapagupit, ipinagpapaliban ang pagbisita sa kanyang mga magulang sa probinsya, nag-iipon para sa kanilang emergency fund at nangangarap ng mga anak. Si Miguel ay bumibili ng alahas para sa kabit nito na katumbas ng 3 buwang sahod niya. Ginagastos nito ang kanilang pinagsamang pera para lumikha ng magandang buhay para sa iba. Nang gabing iyon, umuwing lasing at masaya si Miguel. Maingay siyang pumasok sa kusina, bumulong ng kung ano tungkol sa isang matagumpay na deal, pagkatapos ay bumagsak sa kwarto. Nagkunwaring tulog si Elena, nakahiga sa dilim na dilat ng mga mata, nakikinig sa pantay at kontentong paghinga nito. Gumawa siya ng desisyon. Hindi ako basta aalis. Hindi ako magiging biktima. Hindi ko hahayaang tapakan niya ako. Babawiin ko ang sa akin hanggang sa huling sentimo. Sa sumunod na 3 buwan, namuhay si Elena ng dobleng buhay. Sa araw, siya ang huwaran at medyo malungkot na asawa na naiintindihan ng lahat. Ang abalang schedule ng asawa, ang kanyang mga business trip, ang mga business dinner, pinanatili niya ang anyo ng isang normal na buhay pamilya, nagluto, naglinis, at minsan ay nagtanong pa ng inosente kung kumusta ang araw nito. Ngunit sa sandaling lumabas si Miguel sa pinto o makatulog, nagiging detective siya, isang auditor, isang investigador. Itinatag niya ang kanyang lihim na headquarters sa isang maliit na bodega na ginawa niyang home office. Ang buong buhay pinansyal nila ay nasa palad niya. Hindi lang siya tumingin ng malapitan noon. Nantitiwala rito bilang haligi ng tahanan. Sigurado si Miguel na walang access si Elena sa kanyang mga pangunahing account. Pinalitan niya ang mga password para sa online banking at nag-set up ng 2-factor authentication. Napaka-inosente. Nakalimutan niyang ang lahat ng password ay nakaimbak sa encrypted format sa cloud service na naa-access mula sa kanilang tablet sa bahay na nakakalat lang sa kusina. At syempre, hindi niya nahulaan na matagal nang natutunan ni Elena na basahin siya tulad ng isang bukas na libro sa pamamagitan ng kanyang mga gawe, kilos, at pinakamaliliit na hindi pagtutugma sa kanyang mga salita. Sinimula ni Elena ang imbestigasyon ng may sistema at walang awa. Nagbukas siya ng bagong Excel spreadsheet sa kanyang laptop at pinangalanan itong Balance ng Katarungan. Hinati niya ito sa maraming tabs. Real estate, opisyal na kita ni Miguel, gray na kita ni Miguel, personal na gastos ni Miguel, kabit, at gastos ng pamilya. Para kay Elena,
Ito ang kanyang paghihiganti. Kinalkula hanggang sa huling sentimo. Una, kinuha niya ang kasaysayan ng mortgage ng kondo. Mahilig ulitin ni Miguel. Akong nagbabayad ng kondo, wala kang karapatan dito. Kinuha ni Elena ang mga lumang pahayag ng bangko. 5 taon na ang nakararaan. Namatay ang kanyang mahal na lola, si Lola Rosa, at nag-iwan sa kanyang apo ng mana na 7,500,000 piso. Ito mismo ang perang napunta sa down payment para sa kanilang tila noon ay pinagsamang apartment. Nakumbinsi siya ni Miguel noon na huwag direktang ilipat ang pera sa developer, kundi ipadala ito sa account ni Miguel para mabayaran ang lahat sa isang transaksyon para sa kaginhawaan. Kaginhawaan? Bulong ni Elena, nakatitig sa screen ng laptop. Talagang pinag-isipan mo ang lahat, Miguel. Ang husay ng paghahanda mo ng lupa para sa iyong hinaharap na pagtataksil. Nahanap niya ang bank statement para sa buwan kung kailan binili ang kondo. Narito ang deposito mula sa pagbebenta ng ari-arian ng kanyang lola sa kanyang account. Narito ang paglilipat sa account ni Miguel. At narito ang pag-withdraw mula sa account nito patungo sa bangko para sa down payment. Ang kadena ay malinaw. Ngunit kailangang ipanotaryo. Ang mga kopya ng dokumento ay kinolekta at pinatunayan. Ang bawat hakbang ay maingat na pinag-isipan. Sumunod ang bonang bayad. Tumatanggap si Miguel ng opisyal na sahod, ngunit si Elena, kahit nagtatrabaho sa bahay, ay kumikita rin. Ang kanyang pera, bagaman mas maliit, ay napupunta sa pagkain, kuryente at tubig, damit, gamit sa bahay, at maliliit na luho. At mayroon siyang savings account kung saan nakalagak ang natitirang bahagi ng kanyang mana. Tuwing ika-15 ng buwan, naglilipat siya ng halagang katumbas ng bayad sa mortgage kay Miguel. Ginawa niya ito para maramdaman nitong siya ang lalaki ng tahanan na pumipindot ng pay button. Anong katangahan? Anong inosenteng pagnanais na suportahan ang ego niya? Dinownload ni Elena ang lahat ng payment orders sa huling 3 taon. Sa memo line para sa bawat transfer, lagi niyang isinusulat ang para sa mortgage. Ito ang kanyang intuitive na insurance, ang kanyang munting ugali sa bookkeeping, na ngayon ay nakatadda ng magligtas sa kanya. Ngunit nagsimula ang pinakakawili-wiling bahagi nang magsimula siyang maghalukay sa mga gastos ni Miguel. Ang bahaging ito ng trabaho ang pinaka-hindi kaaya-aya, ngunit pinaka-impormatibo rin. Alam niyang disente ang opisyal na sahod nito, humigit kumulang 7,500,000 piso bawat taon. Pinapayagan silang mamuhay ng komportable, ngunit hindi mayaman. Gayunpaman, ang mga gastos na nakita niya sa mga statement ng card nito ay hindi tumutugma sa opisyal na kita. Mga restoran, butik, hotel, mamahaling regalo, biyahe. Saan nanggagaling ang pera? Sobra-sobra? Masyadong madalas. Pinasaop ni Elena ang work email nito. Ang password ay petsa ng kapanganakan nito. Nakakatawang napakasimple. Malinis ang inbox, ngunit sa trash at archive folders, nakatagpo siya ng minahan ng ginto. Mga pekeng kontrata sa mga kumpanyang shell, mga invoice para sa mga serbisyong hindi naman talaga ibinigay, mga email na nagkalkula ng SOP o kickback mula sa mga supplier. Si Miguel, gamit ang kanyang posisyon bilang head of sales, ay nagpapataas ng presyo para sa mga kliyente. At ang pagkakaiba ay ipinadadala sa card ng isang dummy, isang kababata, na nagwaway naman ng pera pabalik kay Miguel bilang bayad sa utang o regalo sa kaarawan. Nagprint si Elena ng dokumento sunod-sunod. Ang mga iskema ay primitibo, nakabase sa pag-aakalang walang maghuhukay ng malalim. Sinumang tax inspector o auditor ay mabibistado ang mga ito sa loob ng 1 oras. Hindi lang nahuhuli si Miguel dahil katamtaman lang ang laki ng mga halaga,
at hindi siya naging masyadong sakim hanggang kamakailan. Sa pagdating ni Vanessa, lumaki ang kanyang gana at humina ang kanyang pag-iingat. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang halaga ng mga kickback ay nagmultiply at ang perang ito na kinita sa pandaraya ay lumilipad pababa sa kanal. Sugal. Nakita ni Elena ang mga transaksyon sa mga offshore sports betting sites at online casino. 100,000, 200,000 at 50,000. 500,000. Ibinulong niya ang mga numero at tumindig ang balahibo sa kanyang braso. Nakita niya kung paano nito tinapon sa inidoro ang mga halagang pwedeng ipambayad sa renovation, bagong kotse o panimula ng maliit na negosyo. Sa loob ng 2 taon, natalo ito ng mahigit 5 milyong piso. Iyon ang presyo ng isang luxury car o kalahating kondo sa isang prestiyosong lugar. Pera iyon na ninakaw niya sa pamilya, sa kanilang pinagsamang kinabukasan, sa kanya. At syempre, si Vanessa. Ang ebidensya ay nasa lahat ng dako. Mga tiket sa Boracay sa mga petsang nasa business trip daw si Miguel sa Cebu. Bayad para sa isang 5-star hotel sa Singapore. Mga binili sa Rustans at iba pang mamahaling butik, mga larawan ni Vanessa na suot ang mga gamit na ito. Sa pagtatapos ng 2 buwan, may folder si Elena na kasing kapal ng 3 daliri, siksik sa mga printout, sertipikadong pahayag, screenshot at kopya ng mga kontrata. Hindi lang ito divorce file. Ito ay isang handang kasong kriminal para kay Miguel at ganap na pagwasak sa moralidad ng kanyang reputasyon. Nakakapagod ang trabaho. Tuwing gabi, pag-uwi ni Miguel, kailangan niyang pigilan ang kanyang galit, magpanggap, numiti. Minsan gusto niyang sumigaw, bitawan ng lahat. Ngunit naalala niya ang ngiti ni Vanessa, ang panghihiya ni Miguel sa kanya, at muli siyang magnangalit ng ngipin. Ang pagtutuon ng pansin sa mga numero ay nakatulong. Ang mga katotohanan ay hindi mapasusubalian. Iyon ang tanging sandigan niya. Kailangan ni Elena ng abogado. Hindi lang basta abogado, kundi isang strategist. Isang taong kayang ilatag ang kanyang accounting report sa korte para maging hatol ito. Kailangan niya hindi lang hustisya, kundi paghihiganti, malamig, at walang awa. Isang kaibigan na kakatapos lang dumaan sa magulong annulment ang nagrekomenda kay Otinyi Jose Santos. Old school siya, sabi ng kaibigan. Mukhang lolong librarian. Puti ang buhok, may salamin sa ilong, laging may dalang fountain pen. Pero sa korte, pinupunit niya ang mga kalaban hanggang sa molecules, hanggang sa walang matira. Hindi siya tumatanggap ng basta-basta lang. Pumipili siya ng mga kaso na interesado siya o kung saan nakikita niya ang malalim na kawalan ng katarungan. Pero kung kukunin ka niya, isipin mong panalo na. Para siyang matandang samurai na ang karangalan at batas ang nasa itaas ng lahat. Ang kanilang unang pagkikita ay naganap sa isang maliit at maaliwalas na opisina sa Escolta, na puno ng mga librong may leather binding mula sa sahig hanggang kisame, amoy lumang papel at tabako. Si Ate Jose, na puti ang buhok at may kulubot na muka habang nililinis ang salamin gamit ang panyulito, ay nakinig ng mabuti kay Elena. Hindi siya sumabat. Paminsan-minsan lang nagsusulat sa kwaderno gamit ang fountain pen na gumagawa ng bahagyang kaluskos. Ang kanyang mga mata na nakatago sa likod ng makapal na lente ay matalas at matibay, parang x-ray. Nang matapos ni Elena ang kanyang tuyo at methodical na kwento at inilatag ang makapal na folder sa mesa, tumawa ng mahina si Ate Jose. Matagal siyang tahimik, nagbubuklat ng mga pahina, pinag-aaralan ang mga graph, pahayag at kopya ng kontrata. Alam mo, Iha, sa wakas ay sabi niya sa garalgal na boses
na tila pag-aari ng isang sinaunang pantas. Kadalasan, lumalapit sa akin ang mga babae dalang emosyon. Tarantado siya. Niloloko niya ako. Parusahan mo siya. Pero ang ebidensya ay kakaunti. Puro salita. Ikaw naman, dumating na may handang sakdal, isang buong pakete ng mga dokumento. Hindi lang ito file. Halos kumpletong sentensya na ito. Binuksan niya ang seksyon tungkol sa mga eskema sa pananalapi ni Miguel, maingat na pinag-aralan ang mga wire transfer, tiningnan ang mga petsa at halaga. Tumaas ang kanyang kilay, nagpapakita ng tunay na gulat at respeto. Isa ka bang auditor? Tanong niya, tumingin kay Elena. Accountant po. Mapagkumbabang sagot ni Elena. Ang isang magaling na accountant ay katumbas ng 10 abogado. Tumawa si Ate Jose. Sapat na ang material dito, hindi lang para sa paghahati ng ari-arian, kundi para pagpalitin ang asawa mo mula sa Armani suit patungo sa uniforme ng preso. Gusto mo ba siyang ipakulong? Posibleng-posible, alam mo ba yon? Nag-isip si Elena. Matamis ang paghihigante, ngunit ayaw niyang maging halimaw. Gusto niyang isara ang kabanatang ito ng kanyang buhay, hindi mabaon sa mga paglilitis sa korte ng maraming taon. Hindi po, Ate Jose. Ayoko ng dugo. Ayoko na malaman ng mga magiging anak ko, kung magkakaroon man ako, na ipinakulong ng nanay nila ang tatay nila. Gusto ko ng katarungan. Kailangan ko ang apartment ko na binayaran ko at kabayaran para sa ninakaw niya sa akin, para sa winaldas niya mula sa budget ng pamilya sa kanyang mga bisyo at ibang babae. Gusto kong mawala sa kanya ang lahat ng pinapahalagahan niya. Makatarungan, tumango ang abogado. Ang galit ay masamang tagapayo, malamig na kalkulasyon. Iyan ang ating sandata. Ang layunin natin ay maximum na pinsala sa kanya na may minimum na talo para sa iyo. Kaya heto ang plano. Maghahain tayo ng counterclaim, pero ipapakita lang natin ang mga dokumento sa korte sa huling sandali. Hayaan mong isipin niyang wala kang laban, na wala kang baraha. Ang elemento ng sorpresa ay kalahati ng tagumpay. Magre-relax siya, magkakamali, magsasalita ng sobra, magyayabang, at saka natin isasara ang patibong kung saan hindi siya makakatakas. Naganda sila sa loob ng 1 buwan, nag-iensayo ng bawat salita. Tinuruan siya ni Ate Jose na huwag mag-react sa mga provokasyon at panatilihin ang poker face, gaya ng sabi niya. Hihiyain ka niya, babala nito. Pipilitin niya ang awa, tapos dagamit ng takot. Isasama niya ang kabit na yon para mas masakit ang kagat sa iyo. Ang trabaho mo, Elena, ay maging pader na bato. Tignan mo siya na parang hangin. Kailangan niyang ma-realize sa sarili niya na tapos na siya. Isinaulo ni Elena ang leksyon na ito. Hindi siya actress, ngunit ang 3 buwang ito ay nagpatatag sa kanya. Hindi na siya isang inosenteng asawa. Siya ay isang mandirigma at ang kanyang sandata ay mga numero. Bumalik ang kanyang isip sa kasalukuyan. Muling tumingin si Elena sa orasan. Lampas hating gabi na, ngunit ayaw niyang matulog. Kumukulo ang adrenaline sa dugo niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng numero. Ate Jose, sabi niya sa matatag at kalmadong boses. Nagulat sa sariling katatagan. Nakahalis na siya? Opo, sigurado siyang mananalo siya. Nagpaplano na para bukas ng gabi. Oo, nasa akin ang folder. Handa ng lahat hanggang bukas. Magaling na trabaho, Elena. Masigla ang boses ng matanda sa kabila ng 10 oras ng gabi. Matulog ka na. Ang bukas ay magiging mabigat, ngunit magandang araw-araw ng katarungan. Ibinaba niya ang telepono at sa unang pagkakataon sa araw na iyon ay pinayagan ng sarili na ngumiti. Ang ngiti ay malamig, nananabik. Bukas, gusto ni Miguel ng palabas. Pwes, bibigyan siya nito. Isang one-man show
kung saan ang bida ay siya at ang papel niya ang katatawanan. Ang umaga ng paglilitis ay kulay abo. Ang langit ay natatakpan ng mababang ulap. May ambon, ngunit para kay Elena ay kasing linaw ito ng araw sa tagsibol. Gumising siya ng 6:00 ng umaga, naligo sa malamig na tubig, hinuhugasan ang mga labi ng pagkabalisa at takot. Ang pakiramdam ng tubig sa balat ay nakaka-refresh, nagdadala ng kalinawan. Pumunta siya sa wardrobe. Walang victim looks, walang madilim at malungkot na kulay. Nagsuot siya ng striktong navy blue sheath dress na akmang-akma sa kanyang figura. Nagbibigay diin sa kanyang pagpipigil at profesionalismo. Ang kulay ay sumisimbolo ng kalmado at kumpiyansa. Itinali niya ang kanyang buhok sa isang mahigpit at maayos na pusod sa batok. Minimal na makeup lang para itago ang bakas ng insomnia. Ngunit binibigyang diin ang linaw ng kanyang tingin. Sa salamin, isang kalmado at kumpadong Pilipina ang nakatingin pabalik. Walang luha o hinanakit sa kanyang mga mata. Tanging bakal na determinasyon. Kaya mo ba ito? Tanong niya sa sariling refleksyon ng tahimik. Tama ka at ang kapangyarihan ay nasa katotohanan at sa mga numero. Kinuha niya ang folder na may mga dokumento. Tiningnan ang kanyang ID, ballpen at maliit na notebook. Ang kanyang bag ay istrikto, pangnegosyo, walang labis na detalye. Umalis siya ng apartment. Sa parking lot ay nakatayo ang kanyang maasahang Honda Civic. Binili gamit ang sariling pera bago ang kasal. Luma na ngunit tapat, hindi tulad ng kanyang asawa. Umupo siya sa likod ng manibela. Pinaandar ang makina at nagmaneho palabas sa kulay abo. Ngunit nangangakong lungsod ng Makati. Ang korte ay sumalubong sa kanya ng ugong ng mga boses na hinaluan ng amoy ng lumang papel, alikabok at murang kape mula sa vending machine malapit sa elevator. Ang mga bisita ay nagmamadaling paroot parito. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagkabalisa, pag-asa o kapahamakan. Dumating si Elena ng maaga gaya ng dati. Naghihintay na sa kanya si Ate Jose sa pasukan ng courtroom number 4. Hindi natitinag gaya ng isang sphinx na parang tinubuan na ng ugat sa lugar na ito. Kumusta ang mood? Tanong nito. Kinakamayan siya. Ang palad nito ay tuyo at mainit, tulad ng unang pagkakataon. Fighting spirit, sabik pa nga, sagot niya. Napakahusay. Tandaan, walang salita hanggat walang signal ko. Hayaan mo siyang magsalita. Bawat salita niya ay pako sa sarili niyang kabaong. Umakyat sila sa ikalawang palapag kung saan naroon ang kanilang courtroom. Nakatayo na si Miguel sa may pinto. Mukha talaga siyang handa para sa Oscars o sa sarili niyang kasal, hindi sa isang annulment hearing. Isang perpektong dark blue suit, puting-puting polo, cufflinks na kumikinang sa madilim na ilaw ng koridor. Siya ang personipikasyon ng kasiyahan sa sarili. Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang siko, nakatayo si Vanessa. Siya ay 24, ngunit salamat sa mga dermatologist, hairstylist at fashion stylist na binayaran ni Miguel, mukha siyang mas matanda at mas mahal kaysa sa totoong siya. Gayunpaman, hindi mo mabibili ang taste. Ang kanyang palda ay masyadong maiksi, ang neckline masyadong malalim para sa isang opisyal na gusali ng gobyerno, at ang pulang lipstick sa kanyang makapal na labi ay masyadong matingkad at agresibo. Tumingin siya kay Elena ng may hamon, ng may hindi maitatagong superioridad, na parang siya, si Vanessa, ang lehitimong may-ari ng sitwasyon. At si Elena ay isang nakakainis na sagabal, isang langaw na kailangang paluin ng dyaryo. Hindi man lang niya tinangkang itago ang kanyang pagngisi. Nang makita ang asawa, numiti si Miguel ng malapad. Mapanuksong ngiti at lumapit sa kanya.
Hila-hila si Vanessa. Gusto niyang gumawa ng eksena para ipahiya ito sa harap ng lahat. O ano, malakas niyang sabi, para marinig ng mga taong nakaupo sa mga bangko na naghihintay ng kanilang kaso, isang matandang babae na may luhaang muka, isang lalaking kinakabahan na nilalaro ang folder. Dumating ka ba para sumuko? O baka nagbago ang isip mo? Huling pagkakataon. Tumigil siya isang hakbang ang layo kay Elena, nakatataas sa kanya. Amoy mamahaling cologne siya, ang mismong inregalo ni Elena sa kanya para sa kanilang anibersaryo, 3 taon na ang nakararaan. Ang amoy na dati ay nagdudulot ng lambing at alaala ng masasayang araw, na yon ay nagdudulot na lang ng pagduduwal at pandidiri. Na yon ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Patuloy niya, nakatingin ng diretso sa mata nito, ninanamnam ang sandali ng inaakalang kahihiyan nito. Kukunin ko ang lahat sa iyo, Elena. Ang kondo, ang kotse, ang mga account. Alam mong wala ka? Hangin. Kung wala ako, isa ka lang kulay abong daga na may calculator. Sinong nangangailangan sa iyo sa edad mong 30? Wala kang kahit ano maliban sa iyong matandang abogado na walang magagawa. Hagikik ni Vanessa, tinatakpan ng bibig gamit ang kamay na nagmamalaki ng perpektong manicure, demonstratibong ipinapakita ang parehong topaz bracelet. Miguel, wag kang masyadong malupit. Kanta niya sa matamis at madulas na boses na mas may lason pa kaysa kagat ng kobra. Baka iwan na lang natin sa kanyang lumang sofa. Hindi naman yun bagay sa style natin. Umorder tayo ng Italian bedroom set, di ba? Puti na may ginto. Ang sofa na yun ay babagay sa maliit na apartment ng nanay niya. Tumawa si Miguel na gustuhan ng biro. Pakiramdam niya siya ang may-ari ng sitwasyon. Ang panalo. Tama ka, kunin mo na ang sofa. May matutulugan ka sa bahay ng nanay mo. Ay, hindi pala. Ibebenta ko na rin ang sofa. Sa prinsipyo, wala kang makukuhang kahit sentimo. Magtatrabaho ka hanggang tumanda ka. Nagbabalance ng debit at credit. Tumingin si Elena sa kanila. Walang kalamnan na gumalaw sa kanyang muka. Walang naramdaman na sumasalamin sa kanyang mga mata. Noon, ang mga salitang ito ay susugat sa kanyang puso. Magpapaiyak sa kanya. Magpapaliwanag. Ngayon, narinig lang niya ito bilang walang laman na tunog. Ingay ng hangin sa kanyang tenga. Nakita niya sa harap niya hindi ang minamahal na asawa, kundi isang audit object, isang distressed asset na kailangang i-write off sa balance sheet ng negosyong tinatawag na buhay. Naisip niya ang mga numero, katotohanan, ang kawalan ng butas ng kanyang ebidensya. Hindi siya sumagot ng anuman. Tumingin lang siya lagpas dito gamit ang kanyang tingin bilang accountant na parang nagbabasa ng masamang ulat na kailangang ibalik para baguhin. Nakita niya ang loob nito. Nakita ang kanyang kahabag-habag na kayabangan, ang kanyang kawalan ng seguridad na itinatago niya sa likod ng arogansya. Ang katahimikan ni Elena ay laging ikinaiinis ni Miguel. Nagnanasa siya ng iskandalo, sigawan, luha. Gusto niyang makita ang kahihiyan nito. Gustong pakainin ang ego niya gamit ang sakit nito. Ngunit nakita lamang ang isang nagyeyelong, hindi matitinag na pader. Ang ngiti niya ay nagsimulang mawala sa kanyang muka. Delikadong umubo si ate ni Jose, kumukuha ng atensyon. Ang iyong kumpiyansa sa sarili, iho, ay karapat-dapat sa mas mabuting paggamit. Tahimik ngunit mabigat niyang puna, parang nagpapaputok ng baril. Ipunin mo ang lakas mo para sa loob ng korte at ang boses mo rin. Kakailanganin mo sila para magpalusot at kakailanganin mo sila ng husto. Sinukat ni Miguel ang matanda ng mapanghamak na tingin mula ulo hanggang paa, na parang sa isang nakakainis na pagkakamali. Ang tagapagtanggol ng mahihirap at aba. Maghanda ka ng magsulat ng apela, Lolo. Bagaman hindi yun makakatulong sa inyo, hawak ko ang lahat.
Kilala ng abogado ko ang judge ng personal. Magkakumpare sila. Congratulations! To yung sagot ni Ate Jose. Ang koneksyon ay maganda, ngunit ang batas ay mas mahusay at ang walang butas na ebidensya ay isang hatol. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto ng bulwagan at isang clerk na may pagod ngunit walang pakialam na muka ang tumawag. Mga nagsasakdal at nasasakdal sa kaso ng Torres laban kay Santos. Mangyaring pumasok sa korte. Kayo na. Maliit ang korte, malinsangan at birokratiko. Ang lumang karpet ay nagpapahina ng tunog ng kanilang mga hakbang. Ang mga hilera ng kahoy na bangko ay matigas. Sa dingding ay nakasabit ang mga kupas na simbolo ng estado, ang watawat ng Pilipinas, at selyo ng hudikatura. Ang hangin ay mabigat, puspos ng amoy ng lumang papel at tensyonadong paghihintay. Ang hukom, isang babaeng nasa 50 taong gulang na may mahigpit na muka at matalas na tingin sa ibabaw ng kanyang salamin, ay nakaupo sa kanyang pwesto. Pinukpok niya ang kanyang maso at mabilis na verify ang mga naroon. Ang kanyang boses ay mahigpit, ngunit kalmado. Ang abogado ni Miguel, isang madulas na lalaki na nasa 40 na nagangalang Ochi Gomez na may malilikot na mata at madulas na ngiti, ay agad na hinawakan ang toro sa sungay. Kumilos siya ng maluwag, nararamdaman ang suporta ng kliyente at tila naniniwala sa sariling kawalan ng pagkakamali at mga koneksyon. Sinimulan niya ang kanyang talumpate, nagpapalakad-lakad sa harap ng bench ng hukom, kumukumpas. Your Honor, simula niya sa matamis na boses na parang artista sa entablado. Ang sitwasyon ay lubhang malinaw at banak. Ito ay isang typical na kaso kung saan ang isang asawang hindi nagtatrabaho ay sumusubok na kumita mula sa tagumpay ng kanyang talentadong asawa. Ang aking kliyente na si Miguel Torres ay isang matagumpay na negosyante, head of sales sa isang malaking kumpanya, ang pangunahing naghahanap buhay sa pamilya. Sa mga nakaraang taon, ang kanyang kita ay lumampas sa kita ng asawa ng maraming beses. Ang apartment na pinag-uusapan, isang 3-bedroom condo sa Bonifacio Global City, ay binili gamit ang mortgage, ang mga bayad, kung saan ay ginawa eksklusibo ng aking kliyente mula sa kanyang sahod. Tumigil siya para dramatikong walisin ang tingin sa buong silid, sinusubok ang humanap ng suporta mula sa mga nakikinig, bagaman iilan lang ang tao. Ang nasasakdal, si Elena Santos, ay halos hindi nagtrabaho sa huling 2 taon na abala sa, wika nga, gawaing bahay. Siyempre, ang pagluluto ng sinigang at pagpapanatili ng kaayusan ay kapuri-puri, Your Honor. Ngunit hindi ito pinansyal na kontribusyon sa real estate na nagkakahalaga ng 20 milyon. Hinihiling namin ang paghahati ng ari-arian sa proporsyon na 80-20 pabor sa aking kliyente o isang ganap na paglilipat ng apartment sa kanya na may bayad na maliit na kabayaran sa asawa. Iginigiit din namin na ang mga ipon sa mga account ng aking kliyente ay kanyang personal na pondo na kinita sa pamamagitan ng pagbabanat ng buto at talento at hindi dapat hatiin. Handa ang nagsasakdal na akuin ang lahat ng obligasyon sa kredito para sa kotseng binili niya para sa pamilya. Nakaupo si Miguel nang nakabukaka sa kanyang upuan na may mayabang na ngiti, tumatango kasabay ng mga salita ng kanyang abogado. Nakikita na niya ang sarili bilang panalo. Si Vanessa, na nanatili sa koridor, ay malamang na nagbubuklat na ng mga furniture catalog para sa kanilang bagong kwarto, na nanabik sa tagumpay. Mabilis na nagsulat ang hukom nang hindi itinataas ang ulo. Ang kanyang ballpen ay kumaluskos sa papel. Pagkatapos ay tumigil siya sa pagsusulat, tinanggal ang kanyang salamin at inilipat ang tingin sa depensa. Defense? Meron ba kayong tututulan? Kinikilala ba ninyo ang sakdal? Naramdaman ni Elena
ang tibok ng puso niya sa lalamunan. Ngunit sa labas ay nanatiling ganap na kalmado. Walang kalamnan na gumalaw sa kanyang mukha. Dahan-dahan, may dignidad. Tumayo si Ate Jose. Inayos niya ang kanyang salamin, binuksan ang makapal na folder na nakalatag sa harap niya, at kinuha ang unang stack ng mga dokumento. Ang kanyang mga galaw ay hindi nagmamadali, masinsinan, na parang naghahanda siya para sa isang komplikadong operasyon. Your Honor, ang boses ng abogado ay matatag at umaalingaw. Puno nito ang buong espasyo ng bulwagan, pinapalitan ang mga kumpiyansang intonasyon ng abogado ni Miguel. Kami ay mahigpit na hindi sumasang-ayon sa posisyon ng nagsasakdal. Bukod dito, naniniwala kami na ang nagsasakdal ay sadyang, mapang-uyam at walang hiyang nililigaw ang korte. Nagtatangkang kamkamin ang ari-arian ng iba. Suminghal ng malakas si Miguel at umikot ang mata ng kanyang abogado at bumuntong hininga ng madula na parang naiinip sa kawalan ng kakayahan ng kanyang kalaban. Meron kaming counterclaims, patuloy ni Ate Jose, ganap na hindi pinapansin ang mga payaso sa kabilang panig. At ang mga ito ay suportado hindi ng mga walang laman na salita, kundi ng hindi matututulang mga dokumento na sertipikado ng maayos. Magsimula tayo sa apartment. Sinasabi ng aking kasama na ang down payment at mortgage payments ay ginawa mula sa joint funds o pondo ng nagsasakdal. Gayunpaman, ito ay isang kasinungalingan. Kinuha niya ang unang dokumento, isang makapal na notaryadong papel, at ipinasa ito sa hukom sa pamamagitan ng clerk. Padaskol niyang idinulas ang isang kopya patungo sa abogado ni Miguel sa mesa, demonstratibong hindi tumitingin dito. Exhibit A, bank statement mula sa account ni Elena Santos. 5 taon na ang nakararaan. 1 buwan bago bilhin ang kondo, nakatanggap siya ng mana pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang lola, si Rosa Santos. Ang halaga ng mana, 7,500,000 piso. Ang halaga ng down payment para sa apartment, eksaktong 7,500,000 piso. Walang labis, walang kulang. Ito ay direktang pagsubaybay ng paraphernal property o hiwalay na pag-aari. Kinuha ng hukom ang dokumento, tinitigan ito. Ang kanyang tingin ay dumulas sa mga linya. Tiningnan niya ang mga petsa at halaga. Bahagyang gulat ang sumalamin sa kanyang muka. Magpatuloy, counsel. Ayon sa family code ukol sa pag-aari, ang ari-arian na nakuha ng isa sa mga asawa sa panahon ng kasal sa pamamagitan ng regalo o mana, pati na rin ang ari-arian na binili gamit ang mga pondong ito, ay hiwalay na pag-aari at hindi napapailalim sa paghahati. Ito ay isang aksiyom ng batas pampamilya. Nanigas si Miguel. Ang kanyang kumpiyansa ay nagsimulang matunaw. Naalala niyang mana, ngunit sigurado siyang ibinuhos lang ni Elena ito sa karaniwang pondo na cash out at ngayon ay hindi na makita ang dulo. Hindi niya alam ang tungkol sa mga direktang transaksyon at ang eksaktong pagtutugma ng mga halaga. Pero teka, napatalo ng abogado ni Miguel. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang mapagmataas. Ang pera ay inilipat mula sa account ng asawang lalaki patungo sa developer. Pinatutunayan nito ang kanyang partisipasyon, ang kanyang kontribusyon. Maupo ka, panyero. Pinutol siya ni Ate Jose nang hindi man lang kinataasan ang boses. Ang tono niya ay kalmado, ngunit pinal. Huwag kang magmadali. Masyado kang inenerbiyos. Narito ang Exhibit B. Statement of Funds Transfer mula sa account ni Elena Santos patungo sa account ni Miguel Torres sa parehong araw. 1 oras bago ang pagbabayad sa developer. Ang memo line, transfer of separate funds for down payment on condo. Notaryado. Bawat bayad ay may layunin at pinagmulan. Namutla si Miguel, nanginig ang kanyang mga labi. Nakalimutan niya ang tungkol sa memo line na yon o hindi niya pinansin.
Itinuturing itong isang walang kwentang pormalidad. Dagdag pa, patuloy ni Ate Jose. Hindi hinahayaan silang makabawi. Nakakakuha ng momentum tulad ng isang mabigat, ngunit walang kigil na tren. Mortgage payments, oo. Na-debit ang mga ito mula sa card ni Miguel Torres. Ngunit narito ang isang summary table ng paggalaw ng pondo sa loob ng 3 taon na ibinigay ng bangko. Pati na rin ang mga kopya ng lahat ng payment orders mula sa aking kliyente. Iniabot niya sa hukom ang isang color chart na nakaimprenta sa makintab na papel at isang makapal na salansan ng mga statement. Tuwing ika-15 ng buwan, isang araw bago ang mortgage debit, naglilipat si Elena Santos mula sa kanyang personal na savings account, kung saan nakalagak ang natitira sa mana at ipon mula sa kanyang freelance work, ng eksaktong halaga ng mortgage payment sa card ng kanyang asawa na may nakalagay na para sa mortgage. Lahat ng 3 taon nang walang kahit isang mintis na bayad. Hindi lang ito salita, Your Honor. Ito ay isang walang butas at transparent na kasaysayan sa pananalapi. Mahinggat ng pinag-aralan ng hukom ang mga printout, inililipat ang tingin mula sa papel, patungo kay Miguel at pabalik. Ang mga kilay ni Miguel ay gumapang paitaas. Ang noo ay nabalot ng pawis. Ang kanyang suit ay hindi na tila komportable. Hindi niya alam ito. Hindi siya kailanman tumitingin sa mga detalye ng papasok na transfer. Nakakakuha lang siya ng notification ng balance top-up at ginagastos ang pera ng hindi nag-iisip. Tahimik na naglilipat ng pera si Elena. Lumilihan ng matibay na ebidensya habang naglalaro siya ng pagiging provider. Sa makatuwid, pagbubuhod ng abogado, binibigkas ang bawat salita. Ang apartment ay 75% na bayad mula sa personal na hindi mahahati na pondo ng aking kliyente. Hinihiling namin na kilalanin ang kondo bilang solong pag-aari ni Elena Santos. Ang kontribusyon ng nagsasakdal sa real estate na ito ay isang statistical error na hindi nagbibigay sa kanya ng karapatan. Mukhang nawawala at kaawa-awa ang abogado ni Miguel. Nagsimula siyang magbuklat ng kanyang mga papel ng mabilis, ngunit walang naroon kundi mga pangkalahatang salita na ngayon ay tila walang laman na tunog. Ito ay manipulasyon. Ang kliyente ko ay kumita ng malaking pera. Sinuportahan niya ang pamilya. Siya ay nakaupo sa leeg niya. Hindi ito katanggap-tanggap. Oh, nakarating na tayo sa pinaka-interesanting bahagi. Nung umiti si Ate Jose ng mapanganib. Sa kita at gastos, kung paano nga ba niya sinuportahan ng pamilya gamit ang mga pondo na, ayon sa kanya, ay kinita sa pamamagitan ng pagbabanat ng buto at talento. Tumingin si Elena sa kanyang asawa. Si Miguel ay namutla na parang abo. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay bahagyan nanginginig. Alam niyang accountant ito, ngunit laging iniisip niya na hindi ito nakikialam sa kanyang mga gawain, na masyado itong tanga para sa kanyang matataas na usapin, na ang kanyang mga iskema ay masyadong komplikado para sa pag-unawa nito. Minaliit niya ito. Your Honor, inilabas ni Ate Jose ang pangalawang mas makapal na salansa ng mga papel na nakatalinang pisi. Sinasabi ng nagsasakdal na ang lahat ng pera ay napunta sa pamilya. Gayunpaman, ang isang walang kinikilingan at detalyadong audit ng lahat ng kanyang transaksyon sa bangko sa huling 2 taon na isinagawa ng aking kliyente ay nagpapakita ng ibang larawan. Narito ang itemization ng mga gastos ni Miguel Torres sa huling 2 taon. Nagsimimulang magbasa ang abogado at ang bawat salita ay nahulog sa katahimikan ng korte tulad ng isang bato na dumudurog sa marupok na salamin. Regular na paglilipat sa mga online gambling accounts, online sabong, baccarat sites, offshore casino. Halaga, 100,000 piso, 200 at 50,000 piso, 500,000 piso. Mga petsa ng transaksyon, araw ng sweldo o araw ng bonus, pati na rin ang mga araw ng malalaking kickback.
Ang kabuuang halaga ng pondong isinugal sa loob ng 2 taon ay 5 milyong piso. Ito ay pera mula sa budget ng pamilya, Your Honor, na itinapon sa hangin. Ang batas pampamilya ay nagpapahiwatig na ang pagtatapon ng mga ari-arian ng mag-asawa ay nangyayari sa pamamagitan ng mutual consent. Si Elena Santos ay hindi nagbigay ng pahintulot na mawala ang pinagsamang pera sa sugal. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Maririnig mo ang pangtakstatus sa dingding, nagbibilang ng mga huling sandali ng kumpiyansa sa sarili status. Kinuyom ni Miguel ang kanyang kaanyang mga buko. Inilubog niya ang ulo sa balikat, sinusubukang maging invisible. Ang kanyang mukha ay nabalot status na pawis. Ngunit hindi lang yan. Ang boses ni Ate Jose ay tumunog tulad ng isang hatol, walang awa at pinal. Gastos para sa, sabihin nating, sweet life at entertainment. Pagbook ng mga kwarto sa mamahaling hotel, pagbili ng alahas, hapunan sa mga luxury restaurant, pag-arkila ng premium na kotse. Ang mga petsa ng gastos na ito ay regular na tumutugma sa mga business trip ng nagsasakdal na di umano'y ginugol niya ng mag-isa. Gayunpaman, narito ang mga tiket sa eroplano sa pangalan ni Bibi Vanessa Diaz, binayaran gamit ang card ng nagsasakdal. Narito ang mga resibo mula sa mga butik para sa damit ng babae, sapatos, accessories, size small, na sa anumang paraan ay hindi tumutugma sa laki ng aking kliyente. Itinaas ni Ate Jose ang mismong resibo mula sa alahero na natagpuan ni Elena sa jacket. At ang cherry on top, isang pulseras na nagkakahalaga ng 250,000 piso, binili 3 buwan na ang nakararaan. Isang litrato ng pulseras na ito na kinuha ni Bibi Diaz na may caption na "Spoiled ako ni Mahal, best night of my life." Mula sa kanyang personal na social media account ay nakalakip. Ang kabuuang halaga ng pagwawaldas sa isang third party mula sa budget ng pamilya na kumpirmado ng mga dokumento ay tinatayang nasa 3,750,000 piso. Kabuuang pagwawaldas ng marital assets, 8,750,000 piso. Itinaas ng hukom ang kanyang mga mata kay Miguel. Walang nikatiting na simpatya sa kanyang tingin. Tanging ang malamig na paghamak ng isang alagad ng batas para sa isang maliit ngunit sinungaling na mandoloko. Plaintiff, may papaliwanag mo ba ang mga gastos na ito? Inaamin mo ba na ginastos mo ang budget ng pamilya sa sugal at ibang tao na pumipinsala sa interes ng pamilya? Sinubukan ni Miguel na tumayo, ngunit hindi sumunod ang kanyang mga binti. Sumandal siya sa mesa, sinusubukang manatiling nakatayo. Ito ay mga gastos sa entertainment. Sigaw niya, ang boses ay pumiyok, nanginginig at ang mga mata ay malikot. Para sa trabaho, kailangang libangin ng mga kliyente. Investment ito sa imahe ng kumpanya. Ang mga kliyente ba ay nililibang sa mga tindahan ng alahas sa pamamagitan ng pagbili ng kwintas na brilyante? Tanong ni Ate Jose ng tuyo na may sarkasmo, hindi siya binibigyan ng pagkakataon. At ang mga kliyente ba ay natutulog kasama mo sa parehong kwarto sa hotel sa Boracay at nagsusuot ng damit na size small? Itinuturing mo ba kaming mga nasa korte na inosente? Ang abogada ni Miguel ay nakaupo ng nakayuko ang ulo. Napagtanto niyang talo na ang kanyang kamay. Bukod dito, naramdaman niya ang mga ulap na nagtitipon sa ibabaw niya mismo. Ang kasong ito ay nagsisimulang umamoy ng napakasama at ayaw niyang madamay. Ang kliyente niya ay hindi lang sinungaling, kundi manloloko. Isa pang punto, Your Honor, ang pinaka hindi kaaya-aya ngunit kinakailangan para sa buong larawan, dagdag ni Ate Jose. Ang boses niya ay mas mababa ngayon, ngunit hindi ganong nagbabanta. Ibinaba ni Elena ang kanyang mga mata.
Ang sandaling ito ang pinakamahirap para sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa diborsyo. Ito ay tungkol sa pagsira sa reputasyon ni Miguel. Tungkol sa pagbubunyag sa publiko ng kanyang mga kriminal na gawain. Ngunit naintindihan niya na kung wala ito, hindi niya makakamit ang buong katarungan. Si Elena Santos, bilang isang professional na auditor, ay nagsagawa ng pagsusuri hindi lamang ng personal na paggastos, kundi pati na rin ng pagpasok ng pera ng asawa dahil sila ay naghain ng joint tax returns at ang kanyang tunay na kita ay alam niya. Natuklasan namin na ginamit ni Miguel Torres ang kanyang mga personal na account para i-transit ang mga pondo para sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ang mga tinatawag na gray schemes, mga kickback mula sa mga supplier, laundering funds sa pamamagitan ng shell corporations. Bahagi ng perang ito ay napunta sa kanya. Bahagi ay nagpunta pa sa kadena. Ngunit ang mga buwis sa mga halagang ito ay natural na hindi binayaran. Narito ang mga printout ng kanyang shadow bookkeeping na ang nagsasakdal ay pabayang inimbak sa home cloud. Lahat ng operasyon, lahat ng halaga, lahat ng tatanggap at nagpadala ay nakasaad. Mga screenshot na sertipikado ng notaryo. Bumagsak ang abogado ni Miguel sa kanyang upuan na parang nawalan ng malay at tinakpan ang mukha ng mga kamay. Napagdanto niyang ito na ang katapusan. Ang kaso ay lumalaki mula sa isang banak na kasong sibil patungo sa isang potensyal na kasong kriminal. Hindi kami humihiling sa korte na magsimula ng kasong kriminal. Hindi niyo yon jurisdiksyon. Marangal na puna ni Ating Jose. Ngunit sa kanyang boses ay umaalingaw-ngaw ang hindi maitatagong tagumpay. Ang mga materyales na ito ay naibigay na sa employer ng nagsasakdal para sa isang internal na investigasyon. Ngunit hinihiling namin na isaalang-alang ninyo na ang mataas na kita na ipinagmamalaki ng nagsasakdal ay bahagyang galing sa iligal na pinagmulan at ang legal na bahagi ng sahod ay napunta sa sugal at kabit, habang ang pamilya ay namuhay sa pondo mula sa mana ni Elena Santos at sa kanyang personal na freelance work. Hindi niya sinuportahan ang pamilya, Your Honor. Binangkarote niya ito. Isinantabi ng hukom ang mga papel. Tinanggal niya ang kanyang salamin at hinagod ang tulay ng ilong niya. Hindi na niya kailangang magretiro sa chambers ng matagal. Ang larawan ay kasing linaw ng araw, marumi, bulgar at halata. Ang korte ay magre-recess ng 20 minuto para maglabas ng desisyon. Sabi niya sa nagiyelong tono na walang ipinangakong maganda para kay Miguel. Nang umalis ang hukom, naging napakatahimik sa bulwagan. Ang abogado ni Miguel ay nagsimulang galit na bumulong sa kanyang kliyente. Kumakaway ang mga kamay, halatang sinisisi ito sa katangahan. Hindi nakinig si Miguel. Tumingin siya kay Elena. Sa kanyang mga mata ay naroon ang takot ng isang hayop na nasulok. Ngayon lang niya napagtanto ang laki ng sakuna. Ano? Anong ginawa mo? Bulong niya sa kabila ng pasilyo. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Sinira mo ako. Naiintindihan mo ba kung anong ginawa mo? Kalmadong inipo ni Elena ang kanyang mga papel sa bag. Maayos na isinara ang folder. Hindi, Miguel. Sinira mo ang sarili mo. Binalansya ko lang ang mga libro, debit at credit, at lumabas na ikaw ay nasa malalim na pagkalugi. Ikaw ang pumili kung saan ilalagay ang pera mo. Ang desisyon ng korte ay tumunog, tulad ng mga pukpok ng martilyo na nagbabaon ng pako sa takip ng kabaong ng nakaraang buhay ni Miguel. Ang bawat punto ay tulad ng isang tumpak na putok. Isa, ang kondo sa Bonifacio Global City ay kinikilala bilang hiwalay na pag-aari o paraphernal property ni Elena Santos at hindi napapailalim sa paghahati. Dalawa, ang habol ni Miguel Torres para sa paghahati ng kondo ay ibinasura. Iginawad sa kanya ang lumang telebisyon at microwave na binili sa panahon ng kasal gamit ang joint funds. Tatlo,
Ang habol ni Miguel Torres tungkol sa paghahati ng pondo sa mga account ay ibinasura ng buo. 4. Ang counterclaim para sa kompensasyon ng winaldas na marital assets ay pinagbigyan. Kinilala ng korte ang paggastos sa sugal at kabit bilang pagwawaldas ng assets na nakapipinsala sa pamilya. Iniuutos ng korte kay Miguel Torres na bayaran si Elena Santos ng kalahati ng napatunayang winaldas na halaga. Halagang sisingilin, 4,375,000 piso. 5. Ang sasakyang binili ng hulugan ay mananatili kay Miguel Torres kasama ang obligasyong bayaran ang natitirang utang sa bangko ng mag-isa dahil hindi ginamit ni Elena Santos ang sasakyang ito. Lumabas si Miguel sa courtroom na nanghihina ang mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Ang tingin ay wala sa focus. Hindi lang siya bangkarote. Nasa malalim at desperadong hukay siya ng pananalapi. Wala na siyang kondo. Mayroon siyang malaking utang sa kanyang dating asawa. Halos 4.5 milyon at isang car loan na kailangan niyang bayaran ng mag-isa. Hindi maibenta ang kotse dahil mas malaki pa ang utang kaysa halaga nito. At wala kahit isang sentimo sa kanyang pangalan. Umaugong ang ulo niya. Sa koridor, sumugod sa kanya si Vanessa. Pagod na siyang maghintay. Ang kanyang mga paa sa stiletto heels ay namamaga at naiinis na siya. Ang kanyang magandang muka ay baluktot sa pagkainip. Oh, bakit ang tagal? Aalis na tayo, di ba? Nakapili na ako ng restaurant. Ang reservation ay tatagal lang ng kalahating oras. Mamamatay na ako sa gutom. Anong nangyari sa apartment? Ibinigay ba nila sa atin? Tumingin si Miguel sa kanya gamit ang malabo at mapurol na tingin. Nakita niya hindi ang isang minamahal na babae, kundi isa sa mga sanhi ng kanyang nakakabinging pagbagsak. Vanessa, nawala sa atin ang lahat. Anong ibig mong sabihing nawala? Nanigas siya, humaba ang muka. Ang makeup na yon ay tila isang magaspang na maskara. Anong ibig mong sabihing nawala? Hindi nila ibinigay sa atin ang kondo? O sige, hayaan mo na. Uupa muna tayo. Bibili tayo ng kondo mamaya. Pero ang pera? Sabi mo may mga account, milyon-milyon. Mabubuhay tayo na parang hari. Walang pera, sabi ni Miguel na parang robot. May utang ako sa kanya na halos 4.5 milyon. Nagdesisyon ng judge. Ang apartment ay sa kanya. Lahat ay sa kanya. Broke ako. Wala akong kahit ano. Umatras si Vanessa. Ang maganda niyong mukha ay umikot. Naging maskara ng pandidiri at lantarang paghamak. Ang maskara ng pag-ibig ay lumipad agad sa sandaling nawala ang amoy ng pera. Sa sandaling mapagtanto niyang nasa harap niya, hindi ang mapagkukunan ng yaman, kundi isang problema. May utang kang 4.5 milyon. Tanga ka ba? Nangako ka sa akin ng buhay paraiso, Boracay, brilyante, at kondo sa BGC. At anong meron ka? Utang at isang kahon ng damit. Niloko mo ako. Sa sandaling yon, tumunog ang telepono ni Miguel sa kanyang bulsa. Ang matalim at masiglang ringtone na itinakda niya para sa kanyang boss ay tumunog na parang pangungutya, parang kampana ng libing para sa kanyang karera. Mechanical niya itong inilabas gamit ang nanginginig na kamay. Nag-flash sa screen ang pangalan. Mr. Tan, CEO. Nilunok ni Miguel ang bara sa lalamunan na pumipigil sa kanya sa paghinga at pinindot ang answer button gamit ang nanginginig na daliri. Hello, Mr. Tan. Ang boses ng boss ay tahimik at nagyayelo. Nakakatakot na kahit si Vanessa na nakatayo sa malapit ay narinig ang intonasyon kahit hindi niya narinig ang mga salita. Miguel, kakatanggap ko lang ng isang napaka-interesanteng folder ng mga dokumento sa email mula sa iyong dating asawa sa pagkakaunawa ko na may mga kopya ng iyong wire transfers, peking kontrata, kickbacks at laundering schemes. Nag-spot check ako ng 2 deal.
Lahat ay kumpirmado hanggang sa huling sentimo at higit pa sa inaakala ko. Naramdaman ni Miguel na dumulas ang sahig mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga dingding ng koridor ay nagsimulang sumara at ang kisame ay bumaba. Nasasakal siya. Mr. Tan, may papaliwanag ko. Isang pagkakamali ito. Na-set up ako. Magpapaliwanag ka sa NBI at sa Fraud Division kung magdedesisyon akong gawing opisyal ito. Putol lang, boss. Hindi siya iniiwanan ng kahit katiting na pagkakataon para sa dahilan. Ang boses niya ay matigas na parang bato. Nagnakaw ka sa akin, sa kumpanya. Sinira mo ang reputasyon namin. Sinabotahe mo ang trabaho. Niloko mo ang mga kliyente. Siba ka na agad. Na-block na ng security ang iyong badge at lahat ng account. Ang iyong mga personal na gamit ay dadalhin sa front desk sa isang karton na kahon. At magdasal ka, tarantado ka, na ang buong audit na sinimulan na namin ay hindi magbunyag ng kakulangan na mas malaki kaysa sa kayamong takpan sa pamamagitan ng pagbebenta ng bato. O makukulong ka ng seryoso at matagal. At huwag kang magpapakita sa opisina. Ang driver ko ay naghihintay sa iyo sa labas ng courthouse para kunin ang company phone at kotse. Click! Namatay ang linya. Dahan-dahang ibinaba ni Miguel ang kamay na may hawak na telepono. Ang mundo niya, na itinayo niya ng maraming taon sa kasinungalingan at kayabangan, ay gumuho sa isang iglap. Si Vanessa, na narinig ang bawat salita, malakas ang speaker, ay nakatayo ng nanlalaki ang mga mata. Namutla ang mukha niya. Hindi siya masyadong matalino, ngunit ang instinct para sa self-preservation ng mga mandaragit ay gumagana ng perpekto. Agad niyang napagtanto na nakatayo sa harap niya ay hindi isang matagumpay na top manager, hindi isang mapagbigay na sponsor, kundi isang walang trabahong talunan na may higanting utang, walang bahay, at tunay na pag-asa ng pagkakulong. Sinibak ka dahil sa pagnanakaw? Tanong niya, at sa boses niya, wala nang galit. Tanging malamig na pandidiri. Vanessa, na-set up ako. Makakabangon tayo. Mahal mo ako, di ba? Nagsimulang mautal si Miguel. Sinusubukang hawakan ng kamay nito. Naghahanap ng kahit kaunting suporta sa kabuuang pagbagsak na ito. Hinila niya ang kanyang kamay palayo, na parang sa apoy, nandidiring pinagpag ang kanyang manggas, na parang namansahan ng dumi. Tayo? Walang tayo, Miguel. Hindi ako pumirma para makisama sa isang broke na loser at isang preso. Nangako ka sa akin ng mataas na buhay, biyahe, brilyante, at anong meron ka? Utang, sibak sa trabaho, at isang kahon ng gamit? Suminghal siya, inayos ang mamahaling pitaka sa balikat at tumalikod. Goodbye. Huwag mo akong tatawagan. Ibablock kita sa lahat at hindi ko ibabalik ang bracelet. Huwag ka nang umasa. Pinaghirapan ko yon. Ang lagutok ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa mahabang koridor ng courthouse, palayo ng palayo hanggang sa tumahimik ng tuluyan. Naiwan si Miguel na nag-iisa, ganap na nag-iisa. Iniwan, tinapakan, nawasak. Sa sandaling yon, lumabas si Elena sa courtroom. Naglakad siya ng kalmado, hindi nagmamadali. Tuwid ang likod. Hawak ang braso ng kanyang abogado. May sinasabi si Ate Jose sa kanya at nakaniti siya ng pigil. Malambot na ng iti. Walang pagyayabang sa kanyang muka. Tanging malalim na kasiyahan at ginhawa. Pumantay siya kay Miguel. Nakatayo ito sa may dingding. Dumudulas pababa gamit ang likod. Halos nakaupo na, maputla, pawisan, durog. Ang kanyang kurbata ay tabingi, ang suit ay gusot. Ang kanyang dating mapagmataas na mukha ngayon ay maskara na lang ng takot at kawalan ng magawa. Itinaas niya ang mga mata sa kanya.
Sa mga ito ay pinaghalong puot, takot, at isang kaawa-awa, desperadong pagsusumamo. Elena! Garalga niyang tawag, halos hindi marinig ang boses. Paano mo nagawa ito? Asawa mo ako. Ipinadala mo ang mga dokumento sa boss. Sinira mo ako. Wala na akong mapupuntahan ngayon. Wala akong kahit pambayad sa Grab. Anong gagawin ko? Tumigil si Elena. Tumingin siya pababa sa kanya ng walang pagyayabang, walang tagumpay. Ngunit wala rin kahit katiting na awa. Ito ang paraan ng pagtingin sa luma. Walang silbi na basura na sa wakas ay inilabas na sa tambakan. Nakita niya sa harap niya hindi ang lalaking minahal niya noon, kundi anino lamang ng kanyang panloloko. Gusto mong kunin ang lahat sa akin, Miguel. Tahimik niyang sabi, ngunit bawat salita ay bumagsak ng mabigat gaya ng bato. Sinabi mong ako ay hangin lang. Dinala mo ang kabit mo sa korte para pagtawanan ako. Akala mo mahina ako dahil nanatili akong tahimik at ipinagluto kita ng hapunan. Nakalimutan mo ang pangunahing tuntunin ng accounting na sinubukan kong ituro sa iyo. Lahat ay may halaga at ang singil ay laging dumarating. Dumating na ang singil mo ngayon, Miguel, at binayaran mo ito ng buo. Pero saan ako pupunta? Halos ibulong niya. At sa wakas, ang hindi maitatagong luha ay narinig sa kanyang boses. Wala akong kahit ano. Iniwan ako ni Vanessa. Nasa iyo ang kalayaan mo, sagot ni Elena. Nagkibit balikat na parang ito ang pinaka-obvious na sagot. Gusto mo yan ng sobra. Isinigaw mo yan. Pinagsikapan mo yan. Tinatanggal ang responsibilidad at moral na obligasyon. At nasa iyo ang kotse. Matulog ka dun hanggang sa hatakin ito ng bangko. Yan ang iyong pinili. Yan ang iyong kalayaan. Tumalikod siya at naglakad patungo sa exit, kung saan sa pamamagitan ng mga ulap ay sumilip ang isang maliwanag at nakakabulag na araw. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang tunay siyang buhay, tunay na malaya. Ang bigat na dumagan sa kanyang balikat ng maraming taon, ang mabigat, hindi nakikitang pasanin ng pagtataksil at kasinungalingan ay nawala na. Inunat niya ang kanyang balikat. Sa unahan ay isang bagong buhay. Ang apartment ay kanyang kuta na walang sinuman ang makakakuha. Ang kanyang propesyon ay kanyang sandigan, kanyang kalasag, at ang nakaraan ay naiwan sa likod sa maalinsangan, madilim na koridor ng courthouse, kasama ang lalaking hindi kailanman naintindihan kung sino at ano ang nawala sa kanya sa kanyang kaawa-awang paghahabol sa isang makintab na balat at panandaliang kasiyahan. Lumabas si Elena sa kalye, huminga ng malalim ng sariwa at malamig na hangin. Ang amoy ng ulan at basang aspalto ay tila sa kanya ang pinakamagandang pabango sa mundo. Naramdaman niya ang isang magaang simoy ng hangin na naglalaro sa kanyang buhok at ang init ng araw sa kanyang muka. Tumigil si Ate Jose sa mga hakbang at kinamayan siya bilang pamamaalam. Mahusay na trabaho, panyero, kindat nito. At ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay masayang kumislap. Kung mampasya kang magpalit ng profile, kukunin kita bilang associate. Ang pagkolekta ng ganitong dosye na may ganitong pagiging maselan at pagpipigil sa sarili ay isang talento. Bihira akong makatagpo ng ganitong determinasyon. Tumawa ng mahina si Elena. Tunay nga, ang tawang ito ay ganap na bago, malinis, walang bahid ng kapaitan. Salamat, Ate Jose. Pero mahal ko ang mga numero. Hindi tulad ng mga tao, hindi sila nagsisinungaling at hindi nagtataksil. Lagi silang humahantong sa katotohanan. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan. Ngayong gabi, hindi siya iiyak. Bibili siya ng pinakamasarap na cake, baka isang bote ng masarap na white wine, magtitimpla ng sariwang tsaa, at mag-e-enjoy sa katahimikan sa kanyang apartment. Sa sarili niyang ligtas na apartment, kung saan wala ng kasinungalingan, walang pagtataksil, walang amoy ng iba,
at walang pekeng ngiti. Tanging siya lang at ang kanyang kalayaan. At si Miguel ay nanatiling nakatayo sa koridor. Ang mga tao ay dumaan. Mga abogado, hukom, bisita, clerk. May tumingin ng patagilid sa maayos na bihis na lalaki na dumulas sa dingding at nakaupo. Hawak ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at umuugoy-ugoy na parang sinusubukang pakalmahin ang isang panloob na bagyo. Isang oras ang nakalipas. Sigurado siya ang hari ng mundo, ang may-ari ng sitwasyon, ang taong makakalusot sa lahat. Ngunit ang buhay, tulad ng pinakamahigpit at hindi nasusuhulang Chief Financial Officer, ay gumawa ng mga pagsasaayos. Ang huling balanse ay hindi nagtugma pabor sa kanya. Ang kanyang personal na pagkabangkarote ay ganap at walang pasubali.